Yes. Magandang hapon muli. Ito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay pasubscribe na lang po. At syempre, hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. At syempre, palike-like ng video ha. Palike-like. Ito na naman. Grabe. Tinanong kito ni Congressman De Jesus. De Jesus nga ba? Bakit nga ba hindi nyo sinasabi yung katotohanan sa tao? Ano meron? Bakit tinatago nyo sa tao? Aba, matindi ha. Ayan, dito sa mga video, dito sa pag-hearing sa kamera, sila-sila na po, no? Sila-sila na po ang nagsisilipan dito kay Kim Bolot. Kim Bolot, bakit hindi mo sinasabi naman sa mga tao na meron palang sobrang 1.6 trillion na? Trillion na naman ang usapan. So malaking halaga na naman ang usapan dito. Bakit ganun? Ano ba nga? Congressman De Jesus, paaminin mo nga yan kung bakit hindi niya sinasabi sa mga tao na meron palang sobrang ganyan, no? Simulan natin yung video, ha? Ano to? Sige. Tapos sabing walang pera ang bayan, mahigit sa 1.6 trillion pesos sobrang budget na booking na sa publiko. Aray. Ito ang mainit-init pang debate sa House of Representatives, partikular na sa plenaryo kung saan tila natusta ang controversial congresswoman ng Marikina na si Stella Kimbo ng tila sunod. Ito yung Ito yung tatakbo di umano ng mayor sa may Marikina. Ito ay congresswoman ng 2nd District ng Marikina. So ngayon, pagkatapos ni Miss Herrera, Congresswoman Herrera, ito naman si Congressman De Jesus ang nagtanong sa kanya. Ano bang itatanong mo dyan, Congressman? Sunod siyang tanungin ni Congressman De Jesus na kung paano raw nila nasasabing walang pera ang taong bayan gayong mayroong 1.6 trillion pesos sobrang budget ang pamahalaan. Saan raw ba talaga ito napunta? Tila lumolobo na lang ang utang ng bayan, hindi pa raw nalalaman ng mga Pilipino kung saan raw ba talaga napupunta ang kanilang buwis na ibinabayad sa mga mamamayan. Hindi rin daw makatwiran ang tila reasoning ni Stella Kimbo na kailangan raw gumastos ng pamahalaan para tila masolusyonan ang problema patungkol sa lumalalang pagbagsak ng ekonomiya. Hindi raw ganito ang pinakadapat ginagawa ng mga mambabatas, kundi dahil ibigay sa tunay na nangangailangan ang perang inilalaan ng taong bayan sa kanilang buwis na binabayaran. Tama naman. Hindi raw yung parang wala raw siyang maisagot nang tanungin kung saan daw ba talaga dinadala ang sobrang pera katulad ng tumataginting na 1.6 trillion pesos. Wow! Saan nga ba dinadala? Alam na. Sige, tuloy. Hindi pa nga raw nabibigyan ng lahat ng tao ng tulong mula sa gobyerno, tila questionable pa ang di umunay posibleng mawawalang pondo. Narito ang buong video kung saan tila natusta ang Marikina representative na si Stella Kimbo matapos siyang paulanan ng sunod-sunod na katanungan ng PhilReca Party List representative na si Congressman De Jesus at mabunyag sa publiko ang sobrang 1.6 trillion budget mula sa pamahalaan at sino ba talaga ang tunay na makikinabang sa pera ng bayan. Sino nga ba ang tanong ang makikinabang dyan sa 1.6 trillion at nasaan na yan, ha? Bakit hindi sinasabi sa mga tao na merong ganyang kalaking halaga? Sobra ito, ha? Sobra. Pero pinapaniwala ata nila, di umano, na ubos na yung pondo, no? Ayan ang malaking kalokohan nito mga to eh. Sige, ikwento mo Congressman De Jesus, ano bang meron dyan? Nakikinig sa ating mga kababayan natin, no?
you mentioned a while ago during the interpellation of Kong Bordado, our budget for next year, 2025, is 6-point-something trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker. 6.352 trillion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And the projected income for 2025 is 4-point-something trillion. Is that correct? Mr. Speaker, total projected revenues is 4.644 trillion pesos. So we have a deficit of 1.6 trillion, something change, right? 1.537, Yeah. Mr. Speaker. Gusto ko lang malaman, Mr. Chair, no? 1.5. Tapos sinabi ni Congressman De Jesus, 1.6. Ba, may natitira pa. Pero bakit nga hindi sinabi sa tao? Oh, Congressman, ibuko mo na. Ha? Mr. Speaker, sa ating magaling na Madam Sponsor, I heard, if I'm correct, no, you mentioned na our borrowings will be amounting to 2.5 and change trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Chair, no, siguro, please enlighten us, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit may sobra tayong almost 1 trillion? Para lang malaman na ating mga kababayan. Ano yung difference na yun? La. So mas malaki po ang expected natin na spending kumpara sa ating kikitain. Yun ang tanong natin. So ang tawag po natin dyan, pump priming. Yan po ay isang Keynesian principle. What? Matapos po ang Great Depression sa Amerika, matapos po ang World War II. Nung Saan nyo nakuha yan? Yung explanation nyo na yan, saan nyo nakuha ang libro? Di ba? Parang ang layo naman ang sagot mo doon sa tanong. Di ba? Bakit may sobrang ganon at bakit tinatago? Tuloy nyo. sinabi ni John Maynard Keynes, para palaguin natin, para makabangon ang ekonomiya, ay kailangan gumastos ang gobyerno dahil meron. Palaguin natin, tapos kailangan gumastos ang gobyerno. Aba, mukhang salungat ata yung statement nyo. Papalaguin mo, tapos gagastos. Ay, kalokohan yun. Ate. Baka mali ata yung mga sinasabi mo. Ang tinatawag na multiplier effect. So, ganito rin ang konsepto. Kailangan gumastos ang gobyerno sa mga programa na merong multiplier effect. Ibig sabihin, sa pisong ginagastos ng gobyerno, dapat mas higit pa sa piso ang nagiging suma total in terms of output. At dahil dyan, in the end, ay lalago tayo. So yun ang konsepto ng pump priming. So kumbaga, pinopromote natin ang growth when government spends. So yun po, and especially dahil nanggaling tayo sa pandemic, pinopromote natin ang economic recovery by spending. Mali. Pinopromote ang economic recovery at gagastos ka. Hindi naman ata pwedeng i-promote mo ang economy, pero yung pera ay i-invest mo. Pero gagastusin mo, parang mali ata statement mo, ate. Gamitin nyo sa investment para in return, yung pagpasok sa investment, merong kita. Bakit gagastusin? That will lead to my second question, Mr. Speaker, to Madam Sponsor. So can you confirm that more than 13% of the proposed budget is to service our debt burden? This makes debt interest payments the second biggest contributor to the budget growth. Is that correct? Yes, that is correct, Mr. Speaker, Your Honor.
And do you know how much that will go to our debt payment, or debt servicing? Aligagana. Oh, saan? 800 or 800, Surpul mo, ate, ha? Sure. 848 billion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. Nakaban si ate. Mukhang nagsisinungaling siya dito. Diba? Dapat ka, confident ka, sumagot, ate. Naku. In my record says 876.7 billion. Parang mababa yung ano nyo. Mas gusto ko yung sa inyo, mas mababa ang ano nyo. To be exact, 8 So kasama po ang net lending dun sa 876, Mr. Speaker, Your Honor. So how much is it, Mr. Speaker? Madam Sponsor? 848 ang interest payments po So for national government, for year, 2025. so 848 billion. Yes. So how Mr. many Speaker, Your percent Honor. is that? 13% of our total budget for next year? How many percentage yung debt servicing natin? 11%, Mr. Speaker, Your So Honor. 11%. So Mr. Speaker, so in short, 11% ng budget natin goes to debt servicing. Including ba yung principal doon or is just the interest? Just interest, Mr. Speaker. So whenever pay yung principal natin, Mr. Speaker, Madam Sponsor? Yes, we do pay for we amortize Ano? our principal, but for hindi po natin nakikita sa appropriations because magdo-double count po kung isasama natin. Okay, Mr. Chair. So, Mr. Chair, the allocation for interest payment on debt increased by over 140 something billion from 670 billion 2024. So mayroon tayong difference na 100 billion. Is that correct? Correct? Tama ba yon? That is, wait. Ang increase po from 2024 is from 670.4 to 848. So a difference of 177 billion, something like that. Yes, that is correct, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, can you simply say that the COVID-19 affected our budget or our debt servicing na malaki? May different, malaki ba ang naging sanhi ng COVID-19 natin? Absolutely, Mr. Speaker. Can you give us yung detail? Kasi para malaman, kasi sa totoo lang, Mr. Speaker, Madam Sponsor, yung mga tao nagtataka, no? At least this is the time na explain natin sa kanila na every year tumataas ang ating utang, no? Utang. At akala nila saan napupunta ang ating pera. So ito bang COVID-19, kumpara mo year by year, ilang percentage ang tinaas because of the COVID-19 pandemic? So kung titignan po natin ang gross borrowings by administration, nung panahon po ni President Aquino, ang kanyang debt to GDP ratio, nung siya po ay nagtapos, ay 41% lamang. 4.4 ay
Dito nakikita natin na talagang merong ano rito, no? Hindi ko masabi eh. Pero dapat pag ganito, pag tinanong ka, alam mo dapat ang sasagot. Baka meron nangyayari ditong ano eh. Mekos-mekos. Alright, konti na lang ha. Tignan natin kung ano pa yung statement nito. Mr. Speaker, let me... Okay, beginning President Aquino, ang gross borrowings, 4.4 billion, ang kanyang accumulated borrowing was 1.365. So, maliit lang po. 29.8% increase lang po. Pero nung panahon po ni President Duterte, panahon nga ng pandemya, ang accumulated debt is 7.47 trillion. Trillion, no? Trillion pala po, sorry ha. 7.47 trillion, which is a 125.6% increase. Pagdating po ng ating present administration, ang debt accumulation so far is 2.27 trillion pesos or a 16.9% increase. So yun po ang pagkakaiba po across administrations. At uulitin ko po yung kay President Aquino, 1.365 trillion pesos. So yun ang difference po. Ulitin ko po kay President Aquino, 1.365 trillion. Ang kay President Duterte, 7.47 trillion. Ang kay President Marcos, 2.2 trillion pesos. So because of the pandemic, Mr. Speaker, hindi lang dumoble, I think 6 times pa ata. Parang ganun lumalabas because of the pandemic. Now, by the end of the 2025, ano bang projected outstanding national government debt natin? Magkano ang magiging utang natin by the end of 2025? Yan ang tanong. By the end of so sa ngayon po, ang ating debt stock, okay, by the end of 2025, ang ine-expect po natin na outstanding debt is 7.351 trillion pesos. Laki. By the end of, with a debt to GDP ratio of 60.4%. Laki. Yan ang expected natin po. So, tumaas na naman. So, bakit mas mataas? Di ba? Halos nagkakaparehas lang siya sa panunungkulan ni PRRD, pero yung kay PRRD ay may pandemic time. No? At ito, walang pandemic, pero halos magkakaparehas lang sila ng utang. Bakit? Aba, naku. you mentioned a while ago when I was listening, the debt to GDP ratio natin right now is 60.9%. Am I right? 60.9. 0.9. Yes, that is correct. And then you also mentioned the target before the end of 2028. Ang target nyo is 56.3%. Is that correct? This is a lower target. Okay, it's a range pala. Ang, 56.3, that is correct po. Tama, di ba? Yan ang sinabi Yes. nyo kanina. Yes po. Now, at the end of 2028, so we're talking about 25 up to 2028.
So with the difference of, kukumpara mo yung GDP na inanyo nyo, target nyo, so pwedeng tumaas to, pwede rin bumaba. Kasi target lang nilagay nyo na 56.3. That is correct. There's only 4 point something. So you're talking about the debt to GDP ratio from 2025 to 2028, 4 point something lang ang ina-expect yung tataas for almost 4 years tayo. Is that safely to say? Tama ba yun? Pababa po ang debt to GDP. Yeah, ng 4%. 4 points. Isn't it masyado siyang maliit? Well, kasi tatandaan po natin na ine-expect din po natin na tumaas din ang ating utang. Kasi taon-taon, ine-expect natin na magde-deficit naman po tayo. Every year, ine-expect po natin na deficit spending tayo. So, ibig sabihin, taon-taon, umuutang po tayo. Ganun naman po. So, halimbawa, 2025, we expect 17.3. By end of 2026, we expect to have... Yan, taon-taon daw umuutang. Pero andyan yung 6.3 trillion na budget, no? Tapos meron pa ngayong hinahanap na sobra. Pero may utang pa rin, taon-taon. Ayan alam nyo na, ito lang ay isang pahapyaw na video na talagang bakit kailangan itago ito. Nasaan ba ito? Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at syempre hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. Magandang hapon at mabuhay kayong lahat.